Bang Hilonggo. Please subscribe And like and share. Ayan, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan. So ito po, may panibago tayong video po sa mga didiles. Grabe pala talaga grabe talagang utak ng mga didiles po mga kababayan no. Puro na lang talaga pictures ang alam nito no. No mga kababayan. Ito mga kababayan, nakikilala nyo ba yan? Yan sa picture na yan. Tawag kasi ng iba nating kababayan kahit yung kakamping si Rosalinda no. Ba't kaya si Rosalinda po ang tawag nila dyan mga kababayan? Lalaki naman yan. Puro fake news na lang kasi yung binabalita nito mga kababayan. Mahilig maglabas ng fake news. Katulad yan, nakita ko rin yan nakaraan mga kababayan. Naglabas ng fake video rin yun. Yung sa Pulburon, naglabas din yan siya eh. Tapos yung sa may pin na binigay kay BBBM ng kapartido nag-vlog din siya niyan mga kababayan. Kaya sabi ko parang puro fake news na lang ata ang alam ng utak ng mga didilis katulad doon ito mga kababayan. Puro fake news na lang ang alam nila. Wala na ba kayong may bato na kasi parang puro fake news po ang ginagawa ng mga didilis ngayon. Kaya pati si Banat Bay binabanata na sila kasi wala silang patunay, puro na lang paninira. Katulad yan yung pin, mga kababayan, tinira din sila ni Banat Bay doon kasi kitang-kita eh. Kitang-kita naman talaga na pin eh. Pero sa kanila, ginawa nila droga. Grabe talaga. Grabe na talaga ang utak ng mga didilis ngayon, mga kababayan. Iba na talaga yung mindset nila, no? Puro pulburon na lang talaga ang laman ng utak nila, mga kababayan. So, sa akin lang po, mga kababayan, kasi ginawa ko lang ito kasi nga mga kababayan, mostly nakikita ko kasi puro fake news na lang nilalabas yan ito kay PBBM eh. Lagi na lang fake news, isiraan si PBBM, kung ano-ano na lang. Pero alam ko dati vlogger to na unity team vlogger to eh kasi 'di ba nagkaiba na walay na si Sara at si BBM. So nagiba na rin siya ng content, doon na rin siya sa kabila. Pero wala tayong magagawa, sarili yung decision yan eh. Pero ang inano ko lang dito, bakit kailangan nilang siraan ang Pangulo, di ba? Bakit nila kailangan gumawa ng fake news para lang lukuhin ang kanilang mga supporters? Pero itong mga supporters nila, mauto-uto talaga, no? Hindi nila inaalam muna ang totoo bago sila maniwala, mga kababayan. Ito pa mga kababayan Ito, meron pa akong parinig sa inyo. Isa din to sa mga fake news din na binanatan din ng kapwa nating pro-government vlogger mga kababayan. Eto, pakinggan nyo to Pakinggan nyo, paparinig ko lang sa inyo mga kababayan. Meron na naman pag-alagala. Dalawang matanda. Nagkakalat ng fake news. Yung 2016, ginagawa nilang 2026. Ano nangyari yun mga kababayan? Yung 2016, ginawang 2026? Grabe naman pala talagang utak ngayon ng mga didilis. Advance pala talaga ang utak nyo. Grabe mga kababayan. Ganyan naman talaga katalino yun ang mga didilis mga kababayan. Sobrang advance naman. 2016 ginawang 2026. Grabe, ang talino Ang talino Panoorin po natin. Sige, pakinggan natin. On May. Paiyak-iyak po mga kababayan. Si Garma kasi kay Garma, di ba? Umiiyak si Garma habang nagsasalita doon. Kasi kinantangan niya si Digong at saka yung mga iba pang mga sangkot sa war on drugs. 2026. Naniwala na sana ako sa paiyak-iyak ni Garma diyan sa House of Representatives. Kaya lang naudlot. Naudlot. Dahil akalain mo ba naman nag-time travel? In the future? 2026? Di ba? Napakinggan nyo? 2026. Ang kinakalat nila mga DDS. Ito, pakinggan po natin ang tunay na pangyayari, yung tunay na interview. So ayan, meron din siya dito ang ilalabas na tunay na interview talaga kay Garma mga kababayan. Kasi ako kanina napanood ko rin, hindi po 2026 kundi 2016 ang sinabi po ni Garma.
Matanda na eh. Mahina na talaga pandinig. Kaya pagpasensyahan nyo na, mga kababayan. Matanda na yan eh. Tingnan mo naman oh. Mahina na talaga pandinig yan. Idol, sa idol ko dyan na nag-content nito. Pagpasensyahan mo na yan. At matanda na itong dalawang to. O talagang narinig din nila kaso ginawa lang talaga nila ng fake news. Para ma-fake news na naman ang Quadcom, di ba? Ang Congress. Di ba? Para matikusin na naman ng mga supporters nilang uto-uto. Di ba? Grabe na talaga itong mga didilis. Kaya, okay nga, maging proud kayo mga didilis. Ayan Ayan. natin. On May of 2016, Ayun. May 2016. Narinig natin. Ulitin natin to mga kababayan. Ulitin natin para marinig nyo po mga kababayan. Para hindi tayo na napipik news. Ito ulitin natin. May of 2016. Wow. O, di ba? Yan po, narinig nyo? Mga desperado na po yan. Kung ano Desperado na. Desperado na. Wala na bang natatanggap, idol? Di ba? Oh. Grabe mga kababayan, ano? Hindi mo na nila inaalam kung ano ba talaga. Kasi sasabihin na nila dyan, ganyan daw yung sinabi, pero wala ho silang ipapakita o paririnig na salita. Mga kababayan, no? Grabe talaga, ang talino talaga ng mga didilis, mga kababayan. Oh, ito na lang. Oh, mga didilis. Di ba niya, sabi niyong mahal ang bilihin sa panahon ni PBBM. Ito, may ipapakita ko sa inyo nung panahon ni Duterte. Ito ha. Pahingay niyo to. Nasa halos 80 pesos kada litro ang presyo ng gasolina sa Palawan. Umabot sa 80 kada litro ang gasolina sa Palawan nung panahon ni Duterte. Ito pa. Mas matindi sa bantayan sa Cebu na nasa 81 pesos na. Dito sa Metro Manila, mabigat na ang higit 70 pesos sa presyo ng gasolina. Ang security guard na si Alfredo, umaaray na. Halos kalahati raw ng kinikita niya kada araw na pupunta na lang sa pagpapakarga ng gasolina. O ano na mga didilis? Ano to? Sinasabi yung mura yung bilihin nung panahon ni Duterte. Sinasabi yung mura yung mga bilihin. Ano to? Mga didilis, tapos sasabihin nyo, mahal ngayon kay PBBM. Na alam nyo naman, na mula sa ino-idolo nyo, mahal na talaga ang bilihin bago pa dumating kay PBBM. Ano mga didilis? Masyado kasi kayong bulag. Yun yung bulag na dilat. Sira lang talaga ang alam ninyo, paninira lang talaga ang alam ninyo sa ating gobyerno. Na sana'y nagkakaisa at nagtutulungan, maayos sana yung bansa natin, hindi nagkakagulo. Ngayon, puro kayo paninira, sira dito, binabantayan nyo anong ginagawa ni PBBM, tapos minsan, mayroon pa nagsasabi na siguro, kung may kinagat ng daga dyan, kasalanan pa ni PBBM. Diba? Pati nga yung binitay dun sa Saudi, kasalanan din daw ni PBBM. Pero yung kay Duterte, yung binitay kay Duterte, na mismong si Duterte ang nag-go signal, aba wala kayong komento, hindi nyo pinapalabas. Pero nalabas na yun ngayon mga kabawan, trending na yun sa TikTok. Hinahanap yun yung kay PBBM ngayon, pero yung nakaraan, hindi nyo man lang naalala na meron ding binitay sa Indonesia. Diba? Mga didiles, tama ako, diba? Yun lang yun. Alam nyo pag nagkamali ka talaga, kung ayaw makapag-ariglo ng pamilya na inabuso at ginawan mo ng krimen, wala ko kami magagawa dyan. Hindi nakasalanan ng presidente yan. Kasi lahat naman ng paraan, ginawa ho ng ating presidente para mailigtas po ang kababayan natin. Subalit mga kababayan, ayaw po pumayag, pati nga ang leader, pati nga yung presidente ng Saudi, kinausap na sila ayaw niya Ano magagawa natin?
Kaso, ang utak nyo kasi, talagang gusto nyo na talagang sirain si PBBM. Yun na yung utak nyo eh. Yun na yung diretso na talaga utak nyo, mga didilis kayo. Yun na talaga one-sided talaga ang utak nyo eh. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa dyan. O, itutuloy natin to, mga legacy ni Duterte to. Paraan ng Duterte administration Ay, Duterte ah. para sa amin mahirap. Diba? Kasi kami lang ang nakakaramdam ng hirap eh. Sino yung mga kaya at saka mayaman, hindi naman nila nararamdaman yan eh. Kami lang ang lalong na nababaos. May domino effect nito sa mga bilihin na gumagamit ng mundo sa produksyon at pagbiyahe. Pati na ang iba pang produktong inaangkat natin mula Russia, gaya ng trigo na gamit sa paggawa ng tinapay. Tapos sasabihin nyo, si BBM lang ang nagpataas ng bilihin. Nakakatuwa talaga itong mga didilis na to, no? Kung magawa ng video, puro pa fake news minsan. Yun lang po mga kababayan. Alam nyo, sa nakikita ko lang ngayon mga kababayan mahilig po gumawa ng kwento itong mga didilis mga kababayan. O gumawa ng mga issue about kay PBBM. Katulad na lang yung pin, di ba? Yung yung nilabas nila na nagda-drugs daw si PBBM, isa na yon mga kababayan. Sabi nila, ipa-drug test daw si PBBM. Mga kababayan, mga lumang estilo na yan eh. Isipin nyo na lang, meron bang adik na never man lang natin nakita na may sinaktan tao o nagmura o nagsalita ng masama sa ibang tao? Meron ba kayo nakitang binugbog o sinaktan si PBBM o inargabyado, nirape o ginawan ng masamang gawain? Meron ba kayo mga kababayan? O sa pamilya Marcos, meron ba kayong narinig na ganyan? Wala ko kayong narinig dyan mga kababayan sa pamilya Marcos. Eh sa idolo nyo, meron. Meron. Ayaw ko na lang sabihin, pero meron, nakikita nyo naman eh. Yun nga lang, pagdating ko sa utak nyo, chick yun. Kahit mali, chick yun para sa inyo, di ba mga didiles? Tama ko, no? So yun po mga kababayan, basta tayo dito, pakita natin na ang magagawa ng gobyerno, ginagawa ni PBBM para sa bansang Pilipinas, para sa kabubuti ng lahat ng mga Pilipino. Dapat na tayo nagkakaisa, nagtutulungan. Ito'y ginagawa ko ng gobyerno, hindi ko para pabagsakin tayo. Ginagawa ito ng gobyerno ni PBBM para umunlad tayo at bumangon muli ang bansa natin. Pero yung iba dyan, ayaw talaga nila na bumangon muli, lalo na kung si PBBM po ang presidente natin, ayaw nila. Pero basta tayo, mga kababayan, yung mga kababayan natin na sumusuporta sa gobyerno, suportahan natin hanggang sa huli. Dahil tayo din po makikinabang in case na umulad po ang bansang Pilipinas natin. Hayaan natin sila, isama natin sila kahit tayo nila. Thank you po, maraming salamat at magandang araw po.